So mga sangkay, umiinit po ang usapin ng digmaan ng North Korea laban po sa Japan, South Korea at lalong-lalo na po sa Amerika. At ito may update po tayo mga sangkay kasi nakaraan itong North Korea, si Kim Jong-un ay mayroon pong isang matinding babala na magpapalipad po ng isang missile na aabot po doon sa Amerika. Nuclear mga sangkay. Ito po yung kanyang warning. Ngayon, may sagot na po dito ang Amerika at maging ito atang South Korea. Ito po ang ating aalamin. But before tayo magsimula mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay ba yon? So, eto mga sangkay, tingnan po natin ang balita nito. Kasi, patuloy po na umiinit eh. Ito po magkakampi. US, Japan at South Korea. Pinag-iinitan po ni Kim Jong-un. Ngayon nakaraan mga sangkay, nagpalipad po itong North Korea. Okay? Itong sila Kim Jong-un, itong dictator regime. Nagpalipad po ng isang ballistic or intercontinental missile na tumama po doon po mga sangkay sa tawag dito karagatan ng Japan. Ang Japan mga sangkay, lagi na po yan naaalarma kasi lagi na lamang po yung ginagawa nitong North Korea. Pagpapalipad po ng ganong klaseng missile at delikadong-delikado nga po. Kadalasan mga sangkay, tumutunog po yung kanilang warning at pinapalikas po yung kanilang mga kababayan. At dito, naganap na naman mga sangkay ang isang matinding bangayan na ngayon umuusbong, no? At konting ano lang to, konting kalabit, mayroon pong tatamaan dito at tingnan na lamang po natin kung sino po ang mauuna. Ang tatlo nga bang bansa na magkakampi o itong North Korea ni Kim Jong-un? Nagbabala si North Korean leader Kim Jong-un na hindi ito magdadalawang isip na maglunsad ng nuclear attack kung may provokasyon ng nuke. Hindi sila magdadalawang isip na magpapalipad ng nuclear attack just in case na may provocation di umano na matindi laban po sa kanilang bansa. Nakaraang araw po ito mga sangkay. At ngayon may sagot na po ang tatlong bansa na kinakalaban nitong North Korea ng nuke. Ginawa nito ang babala kasunod ng pagpupulong sa pagitan ng South Korea at Estados Unidos sa Washington noong nakalipas na linggo. Dito tinalakay ang pagkakaroon ng nuclear deterrence kung magkakaroon ng conflict sa North. Just in case magkakaroon ng nuclear conflict doon sa North. Kasunod ng warning ni Kim, agad namang naglabas ng pahayag ang Washington, Seoul at Tokyo. Ayan na. May pahayag may pahayag. Ito po yung interesting mga sangkay kasi itong nangyayari ngayon, bakbakan po sa pamamagitan ng mga salita. Nasa war na nga mga sangkay pero hindi pa ito yung actual war na hindi po natin gugustuhin din na makita. No? Nakikita po natin mga sangkay na itong balyahan na ito ay lalo pong tumitindi ngayon. Especially itong North Korea na nanggigigil kasi itong US, Japan, South Korea ay napapadalas po yung military exercise or military meetings at mga leader po ng kanilang mga bansa. Kaya naman itong North, lalo pong nababadrip ngayon mga sangkay. Nanawagan ito sa Pyongyang na ihinto ang pagsasagawa ng anumang provocations at tanggapin ang panawagang pagkakaroon ng mahalagang dialogo ng walang preconditions. Okay. So yun po yung sagot na itigil ang provocations at mag-give way sa anumang usapin pang kapayapaan mga sangkay para po hindi na po humantong sa kung anumang mas malaki pa pong problema. Kasi delikado din talaga kung papasok po ang mga to sa digmaan. Nasa Asia lamang po yan eh.
malamang sa malamang, hindi naman po papayag ang Amerika na doon sa kanila magbabakbakan. Di ba? Dadalhin po talaga yan dito. At malamang magiging magiging war zone dito. Yan na naman pong North Korea at South Korea. Naalala nyo yung Korean War, di ba, mga sangkay? Until now kasi, yung Korean War, hindi po talaga natapos yan eh. Nagkaroon lamang po ng ceasefire. Okay? Pero hindi pa po nangangahulugan yun na tapos na ang digmaan. Hanggang ngayon, mga sangkay, may mga provocations. Wala pa po talagang sinyales na tapos na ang digmaan after po ng Korean War. It's still happening right now. Kaya nga lang mga sangkay, eto, Japan, nadagdagan na po. Kasi dati ang Japan, kalaban po ng Amerika, di ba? Ngayon, magkakampi na po sila. US, Japan, South Korea, ay nako po. Yan po yung ganap ngayon, mga sangkay, na mahirap pong pigilan yan. 3 bansa. Kaya nga lang, itong si Kim Jong-un, may pagka-abnormal po itong presidente ng North Korea. Kakaiba nga po yung mga batas na ito doon sa kanilang bansa eh. Ngayon, mga sangkay, lagi pong nagbababala yan eh. Ewan ko, feeling siguro niya sila yung pinakamalakas talaga na bansa, no? Kasi ganun po siya magbabala eh. Okay, so, tingin nyo mga sangkay, tingin nyo ba itong mga ginagamit ngayon ng North Korea ng mga missile talagang magiging epektibo yan pagdating sa digmaan? Kung magkakaroon ng World War III? Ako kasi mga sangkay, hindi ko pa maisip na magkakaroon ng World War III. Tingin ko mga sangkay, mangyayari po yung malaking digmaan na magagamit po itong mga nuclear missile pagdating po sa, ayon po sa propesiya, yung Gog and Magog battle. In the Bible, yan po yung prophecy na nasa Biblia. Tingin ko mga sangkay, yan po yung magiging pinakamatinding war, o isa sa pinakamatinding war. Ang Gog and Magog battle na sinulat po sa Biblia o nakapropesiya na po sa Biblia. Doon po sa Israel, na kung saan maraming mga bansa kakalabanin ng Israel, ang buong Jerusalem ay papaligiran, mga sangkay. At kaya nga lang, alam po natin ang mangyayari. In the Bible, magwawagi pa rin po talaga ang bayan ng Diyos dahil tutulungan po sila ng ating Panginoon. So, sa ngayon mga sangkay, may mga haka-haka, di ba, na pwedeng mangyari itong malaking digmaan ng mga bansang ito. Kaya nga lang, for me, hindi pa po yan magaganap para sa akin. Pero kung magaganap mga sangkay, naku, malaking problema yan. Hindi naman po talaga natin hawak kasi yung panahon eh. Yung Pilipinas nga at saka China eh. Diba? Kung magaganap man po yan, maghanda-handa na po tayo. Kasi kahit sabihin na po natin na hindi po tayo kasali dyan, nasa Asia po yan eh. Kung pumasok din po yung digmaan ng Pilipinas at China, lalo pong mas malaking problema yan. So, let's pray for our country. So, ito po yung sagot. Ano ba sa tingin mo? Ano ba sa tingin nyo sa sagot, mga sangkay, ng United States of America? Tingin nyo ba tama yung kanilang sagot? O South Korea, Japan, na wag gumawa ng pagpo-provoke, kundi daanin ito sa maayos na usapan? Comment nyo po sa ibaba. And now, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.